oldest BBM, Socorro Baseco. Yan ang nanay ng Baseco. Siya ang pinakaunang mosque. Out of 10, first in Guinness Book of Record, isang barangay na may 10 mosque. So, we're proud of it. So, whoever loves BBM, ay mahal namin. So, kasi kami, we are Islam. Whoever loves peace is Islam. Whoever ignores peace is not Islam. So, yun lang, peace lover tayo. So, saan man ay kailangan magkaisa tayo. And thank you, ma'am. Wala na akong masabi ko din. Thank you sa pagkain. It's a journey. It's another journey. So, nga pala, I am Sharifa Masura, the chairperson of ECR, Sultan Kudarat Descendants Organization of the Philippines. We are chosen as the chairperson of Sultanate of Maguindano and ECR. So, in relation with the Independence Day, narinig ko, this must be continuation of independence, so meeting. So, Sultan Kudarat deserved as hero of the Philippines kasi as you seen, ang farm ay Mindanao ay hindi po nagapi. So, Sultan Kudarat is our hero, our descendants. Is by Faiza, kailangan ipakita mo, i-show na mahal mo si ma'am, even for 3 words lang. Hello, good afternoon po sa inyong lahat. Lalo na kay Madam Mara. Siyempre, Madam, I really appreciate yung tulong mo sa amin sa Al-Shafi Mosque. Grabe, sobrang thank you po. Never namin yung nakakalimutan, ma'am. Pati po sa mga estudyante namin sa Arabic class. Pingo, narito na po ang nag-iisang ating Cinco de Espino. Wala yung mga kundi si Miss Mara Tarundong, Madam Sanandres Pwede. Ayan. Akala ko kakanta na si Talia. Talia. Joke lang po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Unang-una sa lahat po, binabati ko po ang ating mga kapatid na Muslim brothers and sisters. Maraming salamat po sa inyo sa pagpunta niyo po rito. Alam niyo po, ako po ay may mga auntie na mga Muslim, kapatid po ng aking mama na taga Cagayan de Oro, Iligan, Marawi, Cotabato. Ayan po. Ang aking po mga pinsan na Muslims ay nasa 100 hanggang 200 po. Ayan po. Kaya malapit po ako talaga. Dahil ako po ay nagbabakasyon, tuwing bakasyon pag walang pasok sa Quiapo po. Na kung saan malapit po sa mosque ng Quiapo. Ayan. Kaya malapit po ako. Opo. Tapos sa atin naman na narito sa mga black leaders ng Baseco, lalong-lalo na sa mga teenagers na nakilala po ako. Alam nyo, wala po ako masasabi kundi maraming salamat. Ang puso ko po ay umaapaw kahit na pinapawisan po tayong lahat ngayon. Pero yung pawis po na ito, ang ibig sabihin ay gusto lang natin makamit yung pagkakaisa, pagmamahalan sa bawat isa at pagmamalasakit sa bawat isa. Natawa po ako kanina kasi may nakita po akong payong doon sa dulo. Sa sobrang kainitan po, pasensya na po kayo dahil hindi po kinaya ng powers ng McDonald's ang ating dami, ang bilang po natin. Alam po ninyo, bilang ako si Mara Tamundong, tumakbong konsehal ng huling halalan. Bumaba po ako sa bawat barangay ng kusang loob, wala pong nagsabi sa akin na ako'y bumaba. Sapagkat nung ako po ay tumakbo, isa lamang pong aking ipinangako. May eleksyon o wala, ako po ay bababa sa bawat barangay. Kaya maraming salamat. Kaya right after election, bumaba na po ako. Sa totoo lamang, ano po ang aking dahilan ba't ako bumaba? Hindi po ako nangangampanya. Hindi rin po ako nagpapakita ng kahit na ano. Kundi pagpapakita lamang po na ang pagmamahal ay nasa puso talaga natin. At pag gusto pa talaga natin tumulong, wala pong makakapigil sa atin. Wala pong makakaawat sa atin. Dahil ang puso po natin ay nasa tao, nasa masa. Kaya ako naman po ay hindi nagdalawang isip na bumaba sa bawat barangay.
hanggang 12 barangay kada araw ang aming binababaan. Inaabot po kami mula alas 6 ng umaga hanggang 12 midnight. Nagtataka na po ang karamihan na barangay. Ngayon lang daw po sila nakakita ng food feeding program na inaabot ng 10 p.m., 11 p.m. at 12 midnight. Bakit po? Dahil lahat po ng kabataan hanggang maaari gusto po namin babaan. Kami po ay nagdadala ng 3,000 to 3,500 na pagkain para ibigay po sa kabataan. Tumutulong po tayo sa mga senior citizen na kung saan kahit paano po nakakapagbigay tayo ng financial assistance, pambili nila ng gamot at pagkain. Bakit ko po ito ginagawa? Sapagkat ang pagmamahal po ng magulang ay hindi po mawawala sa atin. Kung hindi po dahil sa mga senior citizen at sa mga magulang natin, marahil wala rin po tayo dito ngayon. Kaya yung ginagawa ko po, bilang pasasalamat lamang po sa kanila. At para sa akin po, nabigyan ako ng pagkakataon na makatulong. At gampanan ko po ito. Ito po talaga ginagawa ko mula sa aking puso at kaluluwa. Nang wala pong hinihingi anumang kapalit. Kundi ang gusto ko lamang, lahat po tayo, nakita po natin yung tunay na kaunlaran ay mangyari po sa administrasyon ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Sapagkat katuwang po natin ang ating mahal na Pangulo sa lahat ng programa. Direktang benepisyo po para sa ating lahat. Ito na po yung pagkakataon na tayo naman po ay tunay na makinabang sa pondo ng gobyerno. Na tayo naman po ang mapansin. Na tayo naman po ang matulungan. At tayo rin po ay umasenso at mabigyan po ng tunay na kinabukasan ng ating mga anak. Hindi naman po maghirap siguro maghangad at hindi naman masama hangarin. Na tayo rin po maranasan din natin kung paano po yung maunlad na buhay. Ako po wala po akong ibang hinahangad, kundi iparamdam lamang po sa ating lahat na meron pa rin taong magmamalasakit sa atin, na meron pa rin pong taong tutulong talaga sa atin, na wala pong kailangan kayong ibigay na kapalit. Hindi po natin kailangan maging isang politiko para tayo bumaba. At hindi po natin kailangan hintayin na tayo ay makaupo para tayo ay bumaba. Dahil kahit anumang oras at sa anumang panahon at sa pagkakataon, kailangan bumaba at kailangan tumulong. Para tayo naman po, ay lalo naman po, lumakas ang loob natin. Sa totoo lamang, yung bawat babako po sa barangay, doon ko po nalalaman at nare-realize kung ano po ang hirap at ano po ang dinadanas ng ating mga kababayan. Kaya ako po bumababa ng personal. Gusto ko po lahat ng tao, mga kabataan at mga senior, makausap po dahil gusto ko po malaman nila na ang pagtulong po talaga ay nandito sa ating kalooban. Na kailangan lamang po mabigyan ng pagkakataon na tayo po ay magkilala. At mabigyan ng pagkakataon na tayo rin naman po ay magkaroon ng opportunity, ng pagkakataon po na makapili rin talaga tayo kung sakali man po magkakaroon ng halalan ulit. Kasi ako po, nung nangangampanya ako, ang iniisip ko lamang po kung ano ang maitutulong ko at sa anong paraan po ako makakatulong. Hindi ko na po iniisip kung makakaupo ko o hindi. Sapagkat nung eleksyon po, binigyan ako ng kopya ng mga barangay kung saan daw ako baka nanalo, saan daw po ako baka hindi nanalo. Pero ako na po ang mismong tumanggi na basahin po ito sapagkat ang sabi ko, yung pagtulong ko sa bawat barangay ay hindi po magdedepende sa kung saan ako binoto. Dahil wala po akong pinipiling lugar. Dahil ang mga tao po ay kailangan tayo at kailangan na po natin ang bawat isa. Ang puso ko po ay sobrang tabang sa ngayon. Hindi po ako yung puso ko po. Kasi may nagsabi po sa akin, medyo tumaba ako. Siguro sa taba ng stress po yan, ano po. Pero ang mahalaga po yung puso eh. Kung ang puso mo tumataba, hindi dahil sa cholesterol, kundi dahil sa maraming pag-ibig na naibibigay sa inyo ng kapwa, yun po yung tunay na kaligayahan na nararamdaman ko. Hindi ko po nararamdaman yung pagod. Hindi ko po nararamdaman yung magre-reklamo ako. Sapagkat nakita ko po yung buhay ng ating mga kababayan. Mas mahirap pa po sa ginagawa ko. Pero bakit po nila nakakayanan? Bakit po nila nasusurvive yung araw-araw na buhay? Dahil po nandito tayo. Nandiyan ang ating pamilya. Yung suporta po bawat isa, sa bawat isa, maramdaman lamang po natin malaking bagay na po yan. Kaya ako naman po ay tumutulong sa ating mahal na Presidente Bongbong Marcos para po yung programa maibaba po sa bawat barangay. At ako naman po ay hindi naghahanap ng kalaban. At ako naman po ay hindi makikipagkumpetensya sa mga nakaupo. Ngunit ang ginagawa ko lamang po, nagbibigay lang po ako ng karagdagang tulong para sa ating kababayan sapagkat
dami po natin. Baka hindi rin po nila kayanin kung sila lamang po ang kikilos. Di ba po? So, kailangan magkaisa tayo. Kailangan lahat po tayo, pakinggan natin yung puso natin. Kailangan magmalasakit po tayo sa kapwa. Dahil kung hindi po natin gagawin ngayon, kailan po? Kawawa naman po yung mga anak natin. Kawawa rin po yung mga lolo at lola natin na sa lahat ng sakripisyong ibinigay nila para sa pamilya, wala pa rin po silang natatanggap na magandang benepisyo. Kaya yan lamang po ang isa sa aking mga sinusulong. Lalong-lalo na po yung Baseco, nung ako po ay nangangampanya dyan, lahat po ng sulong na napasok ko po. O yun nga lang po, sa inyo baka mansion po, hindi joke. Pero lahat po ng bahay po dyan, hanggang maaari, pinasok ko po talaga. At ang talagang naramdaman ko, yan po ay pangalawang tahanan ko na. Alam niyo kung pwede lang po akong tumira dyan, baka sabihin kasi nila, ay si ma'am, kaya lang tumira dito para baka magkakampanya. Pero ang totoo po, kapag yung isang tao, yung isang lugar, naramdaman mong welcome na welcome ka kahit wala ka pang ginagawa. Ang gaan po ng feeling. Kaya ako po pabalik-balik po ako sa Baseco. Paulit-ulit po ako talagang bumabalik dyan. Kahit na sabihin ko pa, ay may tarpaulin sa ganyan, malaki yung tarpaulin ng ganito. Wala po sa akin yun dahil ang binabalikan ko po rin yung mga tao. Hindi ko po binabalikan yung mga tarpaulin. Sana po, ako naman po ay narito para lamang sabihin sa inyo na ako ang inyong magiging kaagapay, kabalikan po ninyo sa mga programa. Hanggang kaya ko po, tutulong talaga ako sa abot ng aking makakaya. Ito naman po mga ginagastos ko, yung mga nilalabas ko po sa mga food feeding program. Proud naman po akong sabihin na yan po ay sarili kong pera. At talagang inipon ko po yan. Para lamang po ako ay makatulong. Sa totoo lamang, ayoko na nga po magbili ng mga damit kasi nahihiya po ako pag bababa ako sa barangay. Samantalang po yung mga kababayan natin, walang kasuotan, nahihirapan sa buhay. Kumbaga, kung mararamdaman nyo lamang po yung nararamdaman ko sa ngayon, siguro maiintindihan po ninyo kung bakit ako nandito sa inyong harapan. Pero ayoko naman po tayong maluto dito sa kainitan at pagpawisan po tayo. Magbibigay lamang po ako ng awitin para sa inyo para kahit paano naman po sumigla ang ating paligid sa kabila ng kainitan. May nakapayong pa po dyan na ayaw mainitan. Pero ito pong awitin na ito, inaawit ko po ito dahil nung panahon ng pandemya, sino po ang mag-aakala na tayo po ay mabibigyan pa ng pagkakataon na magkaharap-harap ngayon. Ang Panginoon ay napakabait. Sa kahit na anong paraan at sa kahit na anong panahon, dapat lamang tayo ay magpasalamat dahil nabigyan pa tayo ng pangalawang pagkakataon. Kaya ang awitin na ito ay para sa inyong lahat dahil unang-una, lahat po tayo ay nakasurvive. Palakpakan po natin yung bawat isa. Pero syempre tayo po, nandito dahil gusto po natin suportahan ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. May baba po lahat ng programa. At tayo po ay magkakilanlan na ang mga puso natin talaga ay pula sapagkat kayo po ay lahat nakapula. Wow! Thank you very much po Thank you. Naku, yung speaker natin nagwawala. Ayan. Okay. Yan na ba? Para sa ating pong lahat. Okay na? So many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along and show your back.
Napasubo yata ako. Ayan, ang gagaling palang sumayaw. Oh, asa na mga angels ko? Bakit naman na? Ayan. Yes. Okay na po. Yay, ang galing naman talaga. Oh. Ito po aawitin ko para sa mga senior citizen na lang po. Pero mga senior na mukha naman junior, daw naman talaga, di pa ako tapos eh. Pero ito po talaga, sa totoo lamang, awitin po ito ng pagmamahal. Para sa ating mga maraming salamat. Ang galing-galing naman talagang sumaya. Naku, madam. Ay, naku. Bawal sa kanila, pero dahil sa inyo, kayo talaga, pinasayaw nyo. Pero ito pong susunod ko na aawitin. Eh, alam po ninyo para sa mga senior, okay lang naman kung di natin aminin na senior tayo. Pero isipin na lang natin na itong awitin na ito para sa ating magulang. Para sa ating magulang na siya talagang nagsilbi po sa pamilya. O, wala po mga senior. Ako lang po ang senior dito na napaaga. Ayan.
iyakin. Number one, basta may makita po kong iiyak. Sa bagay, hindi naman masamang umiyak. Dahil yan po ay tanda ng sobrang saya mo lang. Gusto mo lamang iparamdam na yung ginagawa mo talaga tao sa iyong puso. Ako naman po, unang-una sa lahat, kung pwede ko nga lang po isa-isahin lahat ang pangalan ninyo. Maraming salamat po. Yan lamang yung aking masasabi. Sapagkat mahirap po sabihin natutulong tayo kung wala po tayong gagawin. Mahirap po sabihin na kaya natin gawin to pero hindi naman natin ginagawa. Pero dahil tayo po ay magkakasama at nagkakaisa, kaya mas lalo pa po akong ginaganahan, nagampanan po at gawin ang pagtulong po sa ating lahat. Alam nyo, ngayon ko lang po nalaman na mahal din pala ako ng Paseco. Kasi dami po nakasabi sa akin na hirap po ako tanggap sa Paseco. Kasi alam niyo po, ang dami nang discourage sa akin. Hindi ka naman nanalo doon. Balik ka pa ng balik, hindi ka naman gusto ng mga tao. Kaya kayo ko lang po napatunayan na dapat paniwalaan ko po yung tao na nakakaharap ko kaysa sa mga nagsasalita lamang sa akin. Napakabayo po ninyo. Maraming salamat. Kasi yung pumunta pa lang po kayo dito at yung biyahe at mainitan, malaking bagay po sa akin dahil sa lahat po ng pagod na aking ibinibigay at ang laki pong sukli na binabalik. Kaya maraming salamat. Huwag po kayong mag-alala dahil yung Paseco hindi ko pababayaan. Yan lamang po yung aking bibitawan. Para sa inyo po dahil kayo po ay nag-effort pumunta rito, nagising ng maaga. Magbibigay po ako ng 1,000 bawat isa sa inyo. Pasensya na po kayo. Oo nga po, pero alam po ninyo kayo po higit na ramdaman yung pagmamahal ng tao. Ma'am, ini-invite ka namin sa Idol Adha namin. We have 10 masjid and some organization. We must invite now by FICA. So, a day of sacrifice, Eid al-Fitr. This is the second holiday of Muslim. 28th June. Huwag po kayo nalala, pumunta po ako. Nasaan na yung aking bag? Ay, ayan na pala. Okay, opo. Okay, sino pa po gusto magpasabi? Madam, thank you so much po. Na-appreciate ko po talaga. Maraming salamat. Sino pa po ang gusto magpasalamat? Ito po, ma'am. 1 minute na lang po, 1 minute. Okay, i-welcome po natin si Kagawad, ang leader na si Kagawad Lourdes Ganakal. Magandang hapon po sa iyo. Hindi po ako Kagawad. Isa po ang black leather.
bata na aking kaibigan. Ayan, thank you po. Thank you so much. Sabi nga nila, pag talagang totoo kang kaibigan sa isang tao, totoo rin po yung mga pagmamahal sa iyo. Maraming salamat po sa inyong lahat! Sana po, bumalik ako sa Baseco, sana po nandun pa rin po kayo. Bibigyan ko po kayo ng bola bawat isa, bilang tanda po ilang yan ay aking pinamimigay. At meron po kayong mga 1,000 pesos each, hindi po kayo lalabas ng luhaan at pawisan dito. Dahil ihahatid po kayo pabalik sa inyong lugar. Maraming salamat! masabi mo kay Ma'am Mara? Maraming salamat. Kasama niyo po ako na kalahating tapal ng bigas. Ayun. Masasabi po namin kayo, Ma'am Mara, i-spray po bola. Magpanda, idol po. Ayan na bola. O tayo ano masabi kay Ma'am Mara? Tayo ano masabi mo kay Ma'am Mara? Thank you, ma'am. Wow. Mga riders, nakabula din. Thank you, ma'am. Wow. Pilapil. Ano masabi mo kay Ma'am Mara? Message lang. Ano masabi mo kay Ma'am Mara, ma'am? Ano po, sobrang bait niya po, sobrang matulungin po sa kapwa niya po. Lalo, paras kami sobrang iyakin, nakakarinig. Naiyak ka rin kanina? Opo. Thank you very much po, Ma'am Mara. Salamat na marami. Salamat po. Hello, ma'am. Ano masabi mo kay Ma'am Mara? Thank you. Maraming salamat. Sana manalo siya. Walang makasabi sa kanya na ano. Yeah, thank you po. Hello, ma'am. Ano masabi mo kay Ma'am Mara? Wow, super.
We love Mara Tamundo. Yun lang po. And we thank you very much to Madam Mara. Ang dami po niyang natulong sa amin. Especially in sa aming mosque. I never forget that tulong na binigay niya sa amin. So, we love Madam Mara Tamundo forever. That's all. Thank you po, I ma'am. love Madam Tamara. Thank you. Hello, ma'am. Sino pa? Ma'am, ano masabi mo kay Ma'am Mara Tamundo? Sabi namin sa kanya is maganda. Manalo na siya. Manalo na. Salamat po. Manalangin tayo sa Allah. Oo. Kung sinong makatulong, yun din ang pagbigyan ng Allah. Oo. Basta may mga buting hangarin. Salamat po, ma'am. Ikaw po, ma'am. Talaga sa amin sa Basel, sinabi ko ng Mara. Ang yan, ano yan? Sino pa? Ma'am, anong masabi mo kay Ma'am Mara? So, wala na kami masabi na diyan na at saka kahit kayo hindi lang gusto, dati kami din magka-suporta. Ma'am, anong masabi mo kay Ma'am Mara, ma'am? Thank you so much, Ma'am Mara. You're so great. Thank you po, ma'am. Salamat po. Sino pa? Uy, kayong mga dalawang anong masabi nyo? Wala na kami. Anong masabi nyo? Mensahe kay Ma'am Mara? Salamat sa bola. Sa bola, ikaw, sir. Salamat sa effort. And sa manalo na siya next. Salamat po. Ikaw, Nay. Anong mensahe mo kay Ma'am Mara, Nay? Ay, mahal namin si Ma'am Mara kasi dalawang beses na po ako nakasama sa kanya. Kapag nag-ano kami ng mga tao. Kaya nagpapasalamat ako sa kanya na lagi kami may natatanggap. Salamat po, Nay. Salamat po. Ma'am, salamat naman. Thank you. Ma'am, message naman yung Ma'am Mara. Ano masabi mo kay Ma'am Mara? Ikaw, ma'am. Tingnan mo. Mga rider boys, ha? Oh. Sigaw nga nyo,